Pero sigurado po ako na nag-assessment siya, tapos nag-cutting siya dahil galing po yun sa teacher niya. And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwiin muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, kala tito-tita na syempre, tito, pag-aanuin ko po si Kojak, pagtatapusin ko po yan, pag-aanuin. Kaya po sabi ko sa inyo, ako bala sa tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa industry na to. Kaso ayun nga, nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojak yung pagla-live, ganyan. At saka nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya, although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihatid araw-araw, hatid pasok. Pero lahat po, ginawa po namin. Lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po na epekto po sa amin dito ng pag-aaral. So kung sa iba, okay po yun. Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, kung makaka-apekto po yung pag-vlog o yung pagla-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming iparating.